Mga katangian ni Krishna, karagdagang paliwanag. Bayani. Ang isang taong lubhang masigasig sa mga gawaing militar at dalubhasa sa pagpapakawala ng iba't ibang uri ng sandata ay tinatawag na bayani. Tungkol sa kabayanihan ni Krishna sa pakikipaglaban, may ganitong pahayag: minamahal kong pumapatay ng mga kaaway, kung paanong ang elepante habang naliligo sa lawa ay winawasak ang lahat ng tangkay ng lotus sa tubig sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang mahabang nguso. Gayon din sa simpleng paggalaw ng iyong mga bisig na inihahalin tulad sa mga mahabang nguso ng elepante. Napatay mo ang napakaraming kaaway na tulad ng mga lotus. Tungkol naman sa kahusayan ni Krishna sa pagpapakawala ng mga sandata, nang salakayin ni Jayasandha at ng 13 dibisyon ng mga sundalo ang hukbo ni Krishna, hindi nila nagawang saktan kahit isang kawal sa panig ni Krishna. Ito ay dahil sa dalubhasa at mahusay na pagsasanay militar ni Krishna. Ito ay natatangi sa kasaysayan ng sining militar. Maawain. Ang isang taong hindi matiis ang paghihirap ng iba ay tinatawag na maawain. Ang habag ni Krishna sa mga pagdurusa ay ipinakita ng palayaan niya ang lahat ng haring ibinilanggo ni Magadendra. Habang naghihingalo, si Lolo Bhishma ay nanalangin kay Krishna at inilarawan siya bilang araw na nagtataboy ng kadiliman. Ang mga haring ibinalanggo ni Magadendra ay inilagay sa madilim na selda, at nang dumating doon si Krishna, ang kadiliman ay agad naglaho na para bang sumikat ang araw. Sa madaling salita, bagamat nagawang ikulong ni Magadendra ang napakaraming hari, sa pagdating ni Krishna, silang lahat ay napalaya. Pinalaya sila ni Krishna dahil sa kanyang taos-pusong habag sa kanila. Pinakita rin ang habag ni Krishna nang si Lolo Bhishma ay nakahiga sa higaan ng mga palasong tumagos sa kanyang katawan. Habang nasa ganitong kalagayan, sabik na sabik si Bhishma na makita si Krishna, kaya nagpakita roon si Krishna. Nang nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Bhishma, nagsalita si Krishna na may luha sa kanyang mga mata. Hindi lamang siya lumuluha, kundi halos makalimutan niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang habag. Dahil dito, sa halip na tuwirang mag-alay ng paggalang kay Krishna, ang mga deboto ay nag-alay ng paggalang sa kanyang mahabaging kalikasan. Sa katunayan, dahil si Krishna ay kataas-taasang personalidad ng pagka-Diyos, napakahirap siyang lapitan. Ngunit ang mga deboto ay sinasamba ang kanyang mahabaging kalikasan na kinatawan ni Radharani, ay laging nananalangin kay Radharani para sa habag ni Krishna. Magalang. Ang isang taong nagpapakita ng sapat na paggalang sa gurong espiritual, sa isang brahmana at sa isang nakatatanda ay mauunawa ang magalang. Nang magtipon ng mga nakatataas na tao sa harap ni Krishna, unang-una siyang nagbigay galang sa kanyang gurong espiritual. Pagkatapos sa kanyang ama, at saka sa kanyang nakatatandang kapatid na si Balaram. Sa ganitong paraan, si Panginoong Krishna, ang may mga matang tulad ng lotus, ay lubos na masaya at may dalisay na puso sa lahat ng kanyang pakikitungo. Mahinahon.
Ang sino mang hindi nagiging bastos o mayabang ay tinatawag na mahinahon. Ang halimbawa ng mahinahong pag-uugali ni Krishna ay ipinakita nang siya ay papunta sa arena ng Rajasuya na handog na isinagawa ni Maharaj Yudhishthira, ang nakatatandang pinsan ni Krishna. Alam ni Maharaj Yudhishthira na si Krishna ang kataas-taasang personalidad ng Diyos at tinangka niyang bumaba mula sa kanyang karwahe upang salubungin si Krishna. Ngunit bago pa man makababa si Yudhishthira, si Panginoong Krishna ay bumaba na mula sa kanyang sariling karwahe at agad na nagpatirapa sa paanan ng hari. Kahit si Krishna ang kataas-taasang personalidad ng pagka-Diyos, hindi niya kailanman nakakalimutang ipakita ang wastong asal panglipunan sa kanyang pakikitungo. Haribol.